Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kol, ipakita natin yung ating customized na DE17V 4x4 automatic transmission RO6A engine VVT. Tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. So ito yung DE17V natin mga kol. So yung kulay is black yung ating roof at saka pink yung ating body. Yan yung request ng ating client. Makita natin dito mga kol is fully tinted yung unit natin. Din dito sa kanyang hood, naglagay tayo ng Suzuki emblem. Tapos dito, makita natin, kinulayan natin ng black dito. Yan, para may design. Tapos dito, naglagay tayo ng steel bumper. Complete LTO registered yung ating unit mga kol. Direct na sa ating customer kasi made to order tayo. Then dito, yung headlight natin is H4 halogen yung ating bulb. Nakatitin yung park light natin. Din ito yung ating signal light. Dito naman mga kol, naglagay tayo ng fender, 13 inches, brand new mags and brand new tire na mud terrain. Then dito yung harap natin is naka disc brake. Then kinulayan natin ng kulay red yung ating caliper. Fully undercoat yung unit natin. Then dito, yung side mirror natin is auto fold and retractable. Yan, makita natin dito, kompleto tayo sa rim visor. Then dito, kinulayan natin ng black para magmukhang buong salamin yung ating dito na parte. Then, makita natin sa itaas natin is naglagay tayo ng top load carrier na full carrier. So, customize natin yan mga kol. Ginaya natin yung Japan original na carrier sa Japan. Then, makita natin dito mga kol, meron tayong fender din. Naka-semi outer 13 inches. Mud terrain tire, brand new mags. Then, makita natin dito, kinulayan natin yung brake drum natin ng kulay red. Lifted ng 2 inches yung likuran natin na coil spring. Yung lift up kit natin na gamit is bakal. So, yung ginawa natin is pinamachine shop talaga natin yung ating lift up kit para mas maganda. Makita natin dito mga kol, naglagay tayo ng aluminum na ladder. Step board dito sa likuran. Then, makita natin dito yung ating plate number is nilagyan natin ng plate holder para hindi mabin yung plaka natin kasi magkaiba yung size ng plaka natin sa Japan at saka dito sa Pilipinas. Then meron tayo yung dalawang reverse camera, yung isa is sa dashcam, yung isa naman is sa ating 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. Check naman natin dito sa likuran. Makita natin dito mga kol, naglagay tayo ng dalawang storage box. At the same time, pwede natin gawing upuan. Yan, so makita natin, yan na yung storage box natin. Kasya yung dalawang tao nito, depende sa laki. Ayan, so makita natin dito, brand new yung matting natin. Then dito, bago na din yung ceiling natin, black felt yung gamit natin sa ating mga ceiling. Kasi hindi siya dumihin at saka, ayan, so ito yung the best na available sa market na felt. Makita din natin dito, ito yung upuan natin. So street set lang siya mga kol. Then ang kaganda nito sa mga street set is foldable siya na mas label dito sa ating floor. So pakita natin kung gaano kalaki yung space ng ating mga minivan pag naka-fold yung ating upuan. Yan, kita natin. Yan. Tapos dito. Yan. So, yan yung upuan natin. So, tanggalin natin yung dalawang upuan na yan para mas mapakita natin kung gaano kalaki yung space ng ating minivan. So, ganito kalaki yung space ng ating minivan mga kol. Pag nakaupo tayo dito, ayan. Then, yan yung ceiling natin. Diba? Yun o. So, ang daming pwede natin ilagay dito. Ito yung the best para sa inyo yung minivan. Then, kung mahilig kayo sa camping, ito yung the best din. Ayan o. Yan yung space. Pag nakahiga tayo dito. Tapos, ito naman. Ayan o. Diba? Then, balik natin yung upuan natin. Pakita natin. Ayan. Ayan. Ito yung upuan natin. Pag wala yung third seat natin dito, ito yung space niya. Napaka-laki pa. Multi-purpose yung mga ganitong minivan mga kol. Then, ito naman yung space dito sa ating loob. Pag nakaupo tayo, kasya yung 3 hanggang 4 na tao, depende sa laki. Kita natin, meron siyang handle dito, diba? Napakalawak. Pero originally nito, yung seatbelt niya is 4 lang siya. 2 dito, then 2 sa harap. So dito na tayo sa loob. Makita natin dito, naka-auto fold yung ating mirror, then retractable, then makita din natin dito yung ating power window switch sa harap. Then makita natin dito, meron tayong lagayan ng bottle holder, meron din ditong cup holder, magkabilaan. So, turn on natin. Ayan.
Makita natin dito yung ating cluster panel. Dito naman makita natin yung ating dashboard. Yung dashboard natin is back to original yung kulay. Meron tayong 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. Meron tayong dashcam. Then meron tayong extra lagayan dito sa itaas natin mga kol. Then dito meron tayong 4x4 switch. Yan, goods. Functional na siya. Then makita natin dito yung ating aircon switch, easy switch din blower. Then yan, 4-speed automatic transmission yung mga ganitong unit mga kol. Yan, start na natin. Drive to L. Drive. Ayan, makita natin. Reverse. Yan, kita natin dito. Kita din dito. Yan, napakalamig ng aircon. Yun o. So, kita natin dito, meron tayong glove box. So, hazard switch nandito. Then, parking brake pedal. Brake pedal din yung ating accelerator pedal. Then, yung ating steering wheel is original. Sit up, yung pangilalim, secondary gearbox or baki-baki yung gamit natin mga kol. So, actually, yung gagamit nitong minivan na to is isang PWD. So, lang yung gagamitin niya sa pag-ikot. So, yung unit na to is going Castillejo, Zambales. So, napakaganda. So, ito yung seat niya. Makita natin, napakaganda. So, ito yung design na napili ng ating client. So, mahilig siya sa pink. Then, dito, check natin yung makina ng ating minivan. So, ito yung makina natin. Yung makina natin is K6E engine. 660cc, 49 horsepower, 4-speed automatic transmission. Ito yung tipid sa mga gas consumption mga kol. Yan o. Yan o. Napakaganda ng power ng ating makina. So makita natin dito mga kol, sa makina natin, yung injector natin isa, dalawa, tatlo. Then ito is supply, galing to sa tangke natin. Ayan. Tapos ito naman yung ating oxygen sensor. Ito makita natin yung temperature cylinder natin. Camshaft sensor, PCB valve. Dito tayo mag-refill ng ating engine oil. Then dito yung ating spark plug at saka ignition coil. Makita na naman natin dito yung VVT solenoid natin. So check naman natin sa kabilang side. Yan o. Napaka-kintab. Yan. So check natin dito. Then, ito naman yung ating alternator, aircon compressor, throttle body. Ito naman yung ating air filter housing. Then, ito yung ating main fuse box. Ito yung sa transmission natin. Yan, ATF, automatic transmission fluid. Then, ito naman yung sa engine oil natin. Ayan. So, maganda yung makina natin. Walang oil sludge. Then, dito naman yung ating ECU. Then, yung ating hood opener. Check natin dito. Yan o. So, yung coolant reservoir natin nandyan. So, coolant talaga yung mga nilagay natin sa unit natin. Yung ating brake fluid reservoir din, yung ating windshield washer reservoir. So, yan yung setup natin ngayon mga kol. So, yung presyo nito is umabot siya ng 398,000. So, all in na yan mga kol. Naka-lift up. Meron na siyang front and rear bumper. Tapos, full carrier, dashcam. Meron na siyang third set. Then, kayo na yung mamili ng kulay. So, nag-accept din kami ng layaway plan mga kol. Halimbawa, gusto nyo, mag-down lang kayo ng 50,000. Diyan na kami mag-assemble ng unit pag nasa 80% na ang inyong payment. So, zero interest po tayo mga kol. Sa 398, i-divide lang natin ng ilang years. Halimbawa, 24 months or 36 months yung gusto nyo. So, diyan natin i-divide. So, yan yung monthly payment nyo. So, yan lang siguro yung ating vlog for today. Maraming salamat sa yung patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kayo. Ingat po mga kol and bye-bye. God bless po sa ating lahat.